title natin, Realidad ng Pananampalataya. Sa English ay Reality of Faith. Kapag realidad na ang kalaban natin, realidad naman ang pananampalataya, ang katapat naman natin laban yan sa mga bagay na nangyayari sa panahon natin. Pero bago lahat, mag-pray muna tayo. Panginoon, salamat sa iyo sa presensya mo. At kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat, Holy Spirit. Samahan mo kami na hindi yung aking salita, kundi salita mo. At sa iyo po pinagkakatiwala lahat. Buksan mo ang aming isip para pumasok yung unawa ng salita. At mayroon kaming kakaibang pananampalataya na supernatural faith, na may mga miracle na magaganap sa aming mga buhay. Salamat, Panginoon, sa pangalan po ni Jesus. Amen. Sabi rito ng Matthew 21 verse hanggang 22, Jesus replied, "Truly I tell you, if you have faith and do not doubt, not only can you do what was done to the fig tree, but also you can say to this mountain, go to yourself into the sea, and it will be done. If you believe, you will receive whatever you ask for in prayer." Pagpalain ang mensahe ng ating Panginoon. Sa panahon po natin ay kailangan nating mas lalong patindihin yung ating pananampalataya. No? Kasi dito po sa binasa natin, ang pinagtutuunan na instrumento o good example dito ni Jesus ay yung puno ng igos. Kasi nung naglalakad si Jesus kasama yung mga disciple niya, nakaramdam si Jesus ng gutom. So sa fig tree, nag-expect siya na meron siyang makukuhang bunga. Pero walang bunga na nakuha o nakita. Siguro dahil na rin sa gutom, sa naramdaman ni Jesus, ay nasabi niya doon sa puno ng igos, kailanman hindi ka na magpubunga. So kung titignan natin, very negative yung salita doon ni Jesus. Pero sa isang banda, ginawa niya yon para maging positibo ang mga disciple na talaga yung faith nila ay mag-increase at mag-level up. Kasi pinapakita doon, yung puno ay pwedeng magbunga, pwedeng makita yung manifestation. Kasi nung sabihin ni Jesus na kailanman di ka na magbubunga, na muluntoy yung puno. So nung maluntoy yung puno, parang nalanta, na-amaze yung mga disciple. At nung makita ng mga disciple yung sitwasyon, sabi niya, nakakamangha. Sinabi lang ng salita niya, nagkagano na yung puno. So tayo ngayon, pag tayo magsalita sa ating kapwa, ay lagi natin gagamitin blessing. Huwag tayo magsalita ng curse. Kahit galit tayo sa mga anak natin na pagbitaw tayo ng salita na hindi maganda, huwag natin bitawan yun. Pangalawa, ay magbitaw tayo ng mga salita sa loob ng ating tahanan, maging sa mga trabaho, maging sa ating buhay na mga positibong pwedeng mangyari yung imposible. Pwedeng maging blessing. Halimbawa, yung cancer of the liver pwedeng gumaling. Yun yung mga imposible nagiging possible. Ang tunay na pananampalataya ay hindi lamang sinasabi sa bibig. Ito ay nakikita sa ating pagtitiwala. Totoo yan. Pagsunod at panalangin sa Diyos, sinabi ni Jesus na ang pananampalatayang walang pag-aalinlangan ay may kakayahang umarap sa mga bundok ng buhay. Yung kabundok ng problema, kabundok na kabigatan, kabundok ng mga sakit at karamdaman, at marami pang iba. Meron tayong kakayahang harapin yan. Kahit na yung nasa sitwasyon ka na
na paano mo ilalabas yung pamilya mo sa ospital na meron kang babayaran na kahit 1,000,000. Yung mga ganun ba? So dyan talaga, masubukan talaga yung faith natin sa Panginoon kapag kasama natin siya. Kasi pag walang kumbaga sa no way exit na, wala nang pupuntahan. Kahit magaling ka pa, matalino ka, hindi mo naman kayang bayaran ng ganung malaki. Pero kung pag ibibigay mo na kay Lord yan, isasampay mo na lang sa Kanya, Lord, bahala ka na. Pero kailangan mo na repentance, tapos, Lord, bahala ka na. Pagdagan mo, pakitiwala ko sa inyo. Makikita mo, unti-unti yun, step by step. Hanggang dulo, makikita mo lahat ba yan. Masabi ba natin, amen? Amen. So, yun po yung kailangan natin. Alam niyo po, nung kaninang umaga, grabe yung prayer ko. Kasi yung prayer ko ay mas mahaba yung speaking in tongues. Kasi po habang nag-uulan, tinitingnan ko yung mga tumutulo, lalo na sa kusina. Lalo na pag nakikita ko yung isame na yan, tuklap-tuklap na yan, napapangunahan ako ng inis. Para bang hindi maganda siyang tignan. Tapos yung dito sa gilid, yung may-ari, parang ayaw yata maglabas ng pera, kinukulit na ni Jerry. Sabi ko, Lord, hindi ko naman kayang gastusan lahat yan. Lalo na kung nilipat kami ng venue, ng building, ang pinakamataas na labanan dito, 85 to 95, mababa na yung 50,000 na makalipat ka ng isang magandang building. Pero sabi ko, Lord, kayo na ang bahala nito. At alam ko, gagamit ka ng mga tao na napaka-imposible pero magiging possible. Kasi gawain ng Diyos to, hindi ko naman gawain to. Gawain ng Diyos to. Kaya hindi ko na lang iniisip. Kaya sabi ko lang kay Marcel, lagay mo yung mga sahuran dyan, pati doon. Pag tumila yan, okay na, tapo ng mga tapos linis ka uli dyan. Ganun lang ng ganun. Tapos sa silip, pag nakikirinig ko malakas ang patak ng ulan, itignan ko, baka tumutulo na dito, tamaan yung mga sound system. Pero puri ng Panginoon ay hindi naman maabot sa ganun. Ngayon, mga kapatid, kaya ito yung message ni Lord. Kailangan nating umadjust. Hindi si Lord ang mag-a-adjust sa atin. Tayo ang mag-a-adjust. Paano natin dagdagan yung faith natin kapag dumadanas tayo ng matitinding pagsubok. Lalo na pag-uusapan simbahan o ministry, yung problema, ramdam mo talaga nandiyan ang Lord. Minsan talagang mahirap yung proseso ni Lord mahirap sumunod sa isang proseso na hindi mo kasama ang Diyos. Pero mas maganda yung kasama mo ang Diyos sa prosesong pinagdadaanan mo personally, family, sa trabaho, sa ministry. Basta kasama mo si Lord, panalo ka na yan. May matututunan ka talaga. At ganito pa lang gusto ni Lord. Ito. Kahit na si Pastora, ngayon nga, December 18, August 18, ito po yung kamatayan ng date niya. Nung nawala siya, hindi ko lubos maisip paano nabayaran yung ganong kalaking bill. At paano ko nalusutan yung 10K ng 10K 3 times a week na dialysis. Kung iisipin ko yun, malakas ako malakas talaga ako, sabi ko. Kung pag-uusapan lang ang 50,000, 80,000, to 100,000 ang magiging upahan ng building pag hindi pa tayo. Kaya ng Lord. Hindi natin alam kung paano yung gagawin niya. Ang magagawa mo lang, maniwala ka na lang at sumunod ka dun sa proseso ng Panginoon. Kasi tayo, pag nakikita natin ganun, pinapalaki natin. Ako nung maramdaman ko, nung tinitignan ko to, parang pakiramdam ko, parang pinapalaki ko yung problema. Biglang kakapit ka agad ako. So, yun po yung ganung sitwasyon. Kaya lang, kailangan natin talagang magtiwala sa Panginoon. Kasi yung ating klima ng panahon ngayon, normal. At habang tumatanda ang panahon,
tayo rin ay ganun din. Wala naman tayong papagkakapitan kundi sila. Yung faith natin, yun ang kailangan natin. Huwag natin hayaan na kalipuran natin yung pananampalataya. Magtiwala lang tayo sa Lord. Masabi ba natin amen? Okay, merong 4 na points. Number 1, ang pananampalataya ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Yan ang totoo. Kung meron tayong pananampalataya, yung faith kasi, nagsasalita yan sa isip. Kaya kung meron kang ganyang klaseng pananampalataya na ang sabi diyan ay meron siyang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, itutulak ka ng Holy Spirit, yung faith mo, tutulak ka niyan doon sa ginagawa ng Panginoon. Doon sa miracle ng Panginoon. Tulad ni Sister Leo ay problemado siya doon sa anak niya. Puro sakit ng ulo. Wala na, hindi na malaman ni Sister Leo kung anong gagawin niya. Pero wala na rin siyang magawa. Lahat ng paraan, ginawa niya na. Pero sa biyaya ni Lord, nakita ko yung faith ni Nanay Leo. Bahala ka na, Lord. Nai-stress lang ako dito. So, ginawa niya, kung ano yung proseso ng Panginoon, kahit malayo sa kanya ng bahagya, pero yung komunikasyon hindi naman nawawala, unti-unti na bago yung kanyang anak. Yung anak niya talagang malaking tao lang yun, pero totoy pa yun. Pangit lang yung mga maling tao na babarkada niya. Ngayon, siyempre, nabubuksan yung isip. Kaya yung salita ng Diyos, kahit pa konti-konti lang, kumbaga sa patak ng grifo, napuputas din yung simento. Tayo rin, napuputas din yung puso natin, nababasa hanggang napalitan na ng buong puso na galing sa Panginoon. Masabi ba natin amen? Amen. So, ang pananampalataya ay naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos. Sabi nga, if you have faith and do not doubt. Huwag natin lilimitahan. Sabi nga, hindi limitado ang Diyos sa ating nakikita. Malaki yung yung galawan ng Diyos. Kaya hindi natin dapat limitahan yung faith natin kay Lord. Magtiwala lang tayo sa Kanya. Kung ano yung bigat na dala natin ngayon, kung ano yung kahinaan natin, kung ano yung problema natin, mas lalo pa natin dagdagan ng pananampalataya. Mas lalo pa natin dagdagan ng pananampalataya. Nung Sunday nga, kumakanta si Kai, kanta niya, kung titignan mo talaga, may boses pag lumaki yan, na-develop yun, marunong kumanta yun. So, pakitignan ko yung mga ako, tinignan ko lahat Pag sila pala grumat ng college, ako 76. Pag graduate si Kai, 77 ako. So sa time na yun, maaaring malakas-lakas pa siguro ko niyan. Nakakagalaw pa ako ng maayos sa biyaya ng Panginoon. Lang ako yung maging matagay. Yun naman ang hindi ko pinapayagan na huwag payagan din ng Diyos. Kasi ito yung trabaho natin ang paghahari ng ating Panginoon. So yun ang kailangan po natin sa Matthew 20:21. If you have faith and do not doubt, gagalaw ang Diyos sa ating buhay. Kaya habang tumatakbo ang panahon, tumatanda tayo, paglingkuran natin ang totoo ang Panginoon. Huwag natin alisin yung prayer, yung devotion natin. Yun lang ang kailangan natin gawin. Hindi limitado ang Diyos sa ating nakikita. Ang imposible sa tao ay posible sa Diyos. Ang pananampalataya, nagtitiwala sa Diyos, kahit hindi pa nakikita ang resulta. Para sa Kanya nangyari na. Yun ang faith na dapat paniwalaan natin. Mas maganda yung hindi natin nakita, pero sa isip natin, mangyayari ito. Mangyayari na. Parang walang iniwan yan sa babaeng dinudugo ng 12 taon. Basta nasa isip niya, mahawakan ko lang laylayan ni Jesus. Alam ko sapat na yun para gumaling ko. So kung yung isip natin, yung faith natin, nasa isip natin, nasa puso natin, pagka ganun ang ating gagawin, magtatagumpay tayo. Kahapon, Sunday, sa preaching ko ng umaga,
Sa preaching ko doon sa dads, sa preaching ko dito sa mentoring kahapon. At yung aking ginampanan sa buong maghapon na yun. Nang matapos na yun, nagpasalamat ako sa Panginoon kasi natupad ko yung aking tungkulin, yung aking nagampanan. So pero sabi ko sa faithful yun, hindi maaaring walang mangyayari. Dapat may mangyari. So lahat ng message ni Lord, solidong kinausap ng Diyos ang mga anak niya. So tayo dapat, yun ang ating gawin. Kaya ang problema ay huwag mong gawing mas malaki ang problema kaysa sa iyong Diyos. Kaya huwag natin siyang i-meditate. Lulukuhin lang tayo ni Satan. Huwag nating i-meditate ang problema ay lumaki. Ang i-meditate natin yung pangako ng Diyos sa atin. Sabi nga ng Mark 9:23, everything is possible for one who believes. Ang lahat ng mga imposible, sabi diyan, pag pinapaniwalaan natin, mangyayari niya. Sabi ba natin amen? Tingnan nyo, yun lang makapagpatapos ka lang ng isang anak, magugulat ka na kaya mo. Blessing yun eh. Hindi tayo dapat manghina. Isipin mo na lang nakapagpatapos ka ng anak. Kung yun naisalba mo, yung pa kaya mga gabundok na problema. Masabi ba natin amen? Yeah. Natural lang talaga na wala namang exempted eh. Lahat tayo dadaan dyan sa pagsubok. Minsan meron, minsan wala, minsan tipid, minsan sobra, gano'n lang yun. Pero yung paglilingkod kay Lord, huwag natin tatalipan. Kahit ano ang mangyari, kailangan tulungan din natin sarili natin paano tayo mapapalakas. Sa number 2 naman, ang pananampalataya ay hindi nagpapadaig sa pag-aalinlangan. Yun ang maganda sa Tagalog eh, ang faith hindi nagpapadaig sa mga pagdududa. Kaya dapat pag may pasok yung pag-aalinlangan, harangin mo na. Harangin mo na. Alam niyo po ba yung girlfriend ni Daniel? Kasi pinapasahan ko po yung job ng devotion ko every morning. Yung batang yun, nakita ko po very potential. Nag-bless siya doon sa exhortation ni Tim sa giving. Hindi naman sinasabi ni Daniel, dito ka na magtatay sa decision. Sabi niya yung tithes ko, Dan, doon ko na lang ilalagay sa church natin. Sa Sunday dito na siya. Kasi marami po siyang, ang trabaho niya paiba-iba. Para may mga lugar na sakop ng kumpanya tapos meron silang service. Yung babae, kumbaga sa nakaposisyon na siya financially. Tapos si Daniel, hindi siya nakaposisyon financially. Sakto lang ang trabaho niya bilang binata. Pero sabi ko sa kanya, i-position mo yung spirituality yung dalawa at yung financial mo. Ayos na yan. Kailangan lang ninyo yung faith ninyo i-develop ninyo. So yung babae, nag-decide, sabi niya, nakaka-bless yung anak ni Pastor ko. Sabi daw kay Daniel, diyan na ako mag-times at mas nakikita kong kailangan. Kasi sa CCF, malaki yun. Tsaka isa pa ang pastor na dito, sabi niya, nakakausap ko, doon hindi ko makausap eh. Kasi malaki yun eh. So yun ang pagkakaiba. Tapos sabi niya, tsaka ang kagandahan pa, pagka nakakausap ko si pastor, pinapayuhan tayong dalawa, parang iba yung mga dating sa akin. So yun po yung kasi pag magaling ka in private life, in public matindigan. Nasa pamumuhay lang yan eh, yung faith mo talaga. Kumbaga sa tayo hinanda lang ni Lord sa maliit, pero papaakyat na tayo dun sa malaki. Kailangan lang talagang pagkakaisa. Pagka yung maganda nga, pag yung solid, solid yung family ng pastor, solid ang church, mabilis tayo aangat 100%. Kasi ang church dyan, walang iba kundi tayo. Pag talagang pwersa, malakas yung pwersa natin, mabilis yung pag-angat natin lahat. At makakapag-angat natin lahat kasabay yung financial natin. Siyempre,
doon na rin papasok. Lalaki yung income ng church. Maraming magta-tithes, malalaki yung tina-tithes. Kasi pag ang tithes lumalaki, ibig sabihin, nag-i-increase in sweldo ng faithful kayo. Amen? Kailangan marunong lang tayo makinig sa sinasabi ng Holy Spirit. Pag sinabing itong ibigay mo, itong itanay mo, huwag ka na magdalawang isip. Ibigay mo na yun kasi darating yung panahon, ibalik yan ni Lord sa iyo ng doble. O, palapakan natin si Lord. So, yun po ang kailangan lang natin ay magtiwala. Huwag nating hayaan. Ang doubt ay maaaring maging hadlang sa pagtitiwala. Ang pananampalataya ay hindi nangangahulugang wala tayong problema. Nangangahulugang ito, alam natin, kasama natin ang Diyos. No? Kapag may pagsubok, piliin maniwala sa salita ng Diyos kaysa tayo ay matakot. Kaya yung mga problema sa asawa, problema sa mga anak, problema sa kabuhayan, problema sa kalusugan, mas lalo tayong maniwala sa Panginoon. Iyon ang kailangan po natin. At si Lord ang may control ng lahat ng bagay. Kaya niyang pagpalain ang ating pamumuhay. Masabi pa natin amen? Amen. Kaya purihin ang ating Panginoon. So sabi nga, kapag may pagsubok, piliing maniwala sa salita ng Diyos kaysa sa tao. Ang sabi ng James 1:6, but when you ask, you must believe and not doubt. Ito lang, siksik mo yan sa puso mo, ikip mo yan sa heart mo. Tapos pag may mga pagsubok na, ipaalala ng Holy Spirit sa'yo, ito na, lagi ko ito natatandaan. Ipaalala mo, huwag kang mag-alinlangan, mag-charge ka. O, hindi ko kailangan yung pera mo, ikaw ang kailangan ko. Madali na yung kay Lord yung pera. Basta sumunod ka na lang, may tinuturo siguro. Buti nga na-convince ko si Tatay Lili sa kayo. Tatay Lili talaga kahit 5, pag wala yan, hindi talaga mag-church yan. Kaya palagi kong binibigyan din yung pag-Sunday. Sabi ko, Tatay Lili, huwag mo naman gawin mo pang pera yung Diyos. Umatin ka, magsimba ka, kahit wala ka. Ang importante, ikaw, anong malay mo, pagbaba mo ng building, may pera ka na. O di, tsaka mo na lang ihabol yung ibibigay mo. O ano, pag uwi niya, pinadala siya ng anak niya. Okay, ayaw maniwala kasi kailangan iwala lang tayo kay Lord. Masabi ba natin amen? So, paunin niyo yan ang James 1:6. Sandata yan, para yan balisong laban kay Satan. Matalas at makapangyarihan. Number 3, ang pananampalataya ay humaharap sa mga gabundok na problema. Dito yun. Yung pananampalataya ay humaharap sa mga gabundok na problema. Kahit anong bigat niyan. Si BBM, ang laki-laki ng problema ng Pilipinas. Mas malaki pa, mas mataas pa sa Mount Pinatubo. Hindi niya kaya yan. Lalo daming batiko sa kanya, daming sablay. Kailangan niya talaga siguro. So tayo, kailangan natin yung faith natin. Pag magtiwala tayo sa Panginoon, yan na. O tsaka huwag tayo mapapa-stress kahit ano ang mangyari. Kasi pag ini-stress tayo, spirit yan, si Satan yan. Huwag nating papayagang ma-stress tayo. Pag mararamdaman mo na pag na-stress ka, una nanghihina ka, mataas yung BP mo, mataas yung sugar mo, napapalakas yung kain. Mas maganda pa, huwag mo pahintulutan yung stress. Yan ang kailangan mong gawin. Magtiwala sa Panginoon. You can say to this mountain, go through yourself into the sea and it will be done. Ang pananampalataya, nauutusan yung problema. Amen? Halimbawa, sa bahay, maaga kang gumising alas 4, kayo pala alas 4. Lahat ng kamalasan sa tahanan ito at kawalan ng kapayapaan, lahat ng kagipitan, lahat ng espiritu ng kasinungalingan na ilalagay ng demonyo sa ating mga anak, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. Lumayas ka. Ako, nila umaga ay matulog si Marcel. Nililehans ko po yung mga bintana, lahat. Ako, nililehans ko yan, pati mga kisame. Tapos, mga sa haba ng speaking in tongues ko, yun lang yung ginawa ko talaga. Tapos pinabanggit ko yung mga pangalan ng mga tao,
yung mga parents, mga people, nakikita ko yung mga bagay na to. Kaya kung merong galaw si Lord sa iyo, maliit, malaki, ipagpasalamat mo yan. Kasi mas may papatunayan ko siya sa iyo. Masabi ba natin amen? No? So kahit ganun gabundok yung problema, at yun ay madali, nauutusan po yan. Kaya ang demonyo, nauutusan yan, lalayuan ka niyan. Kailangan lang talaga yung puso natin ay maging malinis. No? So, ano bang mga bagay na makikita natin in Matthew 20:21? Ang bundok ay maaaring kumakatawan sa problema, sa takot, imposibilidad, mga pagsubok, mga bagay na tila kayang baguhin. Hindi sinabi ni Jesus na walang bundok. Sinabi niya sa pamamagitan ng pananampalataya, maaari nating harapin ang bundok kasama ang Diyos. Gaya ng sinabi ko, ang proseso ng Diyos hindi madali, mahirap, pero kasama mo siya. Meron kang matututunan dyan. Hindi ibig sabihin pinapahirapan ka ng Panginoon. Amen? Meron ba tayong natutunan doon? So yun po ang kailangan natin. I-work out natin yung faith natin. Bukod sa wino-workout natin yung faith natin, kailangan yung faith natin talaga ay palaban, humaharap sa pagsubok, wala nang counterflow, basta harapin mo na lang, walang atrasa, harapin mo siya. At yun nga yung James 1:16 na kaninang binasa natin dito. So dapat pag nag-pray, ang kininan natin kahit hindi pa nakikita, hindi pa natatanggap, basta yun ang nabulong ng isip mo, yung faith mo, nandiyan na yan. Ako sabi ko, Lord, kung ano man yung lugar na inihanda mo para sa paglipat ng MCCS, kung saan man yan, pinagpapasalamat ko na. Alam kong maganda yung lugar na yan. Dapat yung mga talagang yung faith natin, tsaka yung declaration natin, dapat possible yun. Huwag natin hayaan na puro negative. Huwag tayong titingin doon ng malaking problema, malaking ganito. Hindi, mas malaki ang Diyos diyan. Masabi ba natin amen? Okay. Pang-apat, ang pananampalataya ay naipakita, no? Naipapakita sa panalangin. No? Habang nagpe-pray ka, pwede mo makita yung mukha ng tao. Pwede mo makita yung mukha ng tao. Isa pag magpe-pray ka, makita yung mukha ng tao, ibig sabihin, itong taong ko may problema, matinding problema nito. So kailangan, yun ang kailangan natin gawin. Kung ano man yung mga bagay na pinapakita sa iyo ni Lord, i-bless ka, magpasalamat ka na. Dapat yung blessing na dadating sa iyo, dapat yun naka-arrange na yun. Siyempre, una na si Lord. Hindi mo naman makukuha yun, hindi dahil sa Kanya. Itabi mo na yung para kay Lord, itabi mo na yun para sa man of God, at itabi mo na yung para sa inyo. Yung mga matitira talaga dyan sa inyo, bigay na ng Diyos yan. Ganoon ang Panginoon. Siya na yung maglalagay at magtuturo sa atin. Kasi ang Panginoon magaling din yan sa accounting. Magaling din niyang architect. Nag-iisip pa lang, alam niya na kung ano ang dapat natin gawin. So yun po ang isang mahalaga. Kaya if you believe, you will receive whatever you ask for in prayer. Kaya mahalaga sa prayer natin, dapat naniniwala tayo na tanggap na natin ito. Amen? At ipagpasalamat natin sa Panginoon na itong mga ilang buwan na lang matatapos ng taon, pagpasalamat natin sa Panginoon, buhay tayo, malakas pa tayo. Pagpasalamat natin sa Panginoon, hindi naman tayo sumasala sa pagkain, hindi gaya ng iba. Yung iba sumasala talaga, wala na nga si Lord. Sumasala pa sila, tayo, makalat tayo. Hindi tayo sumasala sa pagkain. Kahit paano, kumakain pa rin tayo. At meron pa rin tayong kinikita. Hindi nga lang kalakihan, pero sakto, tinutulungan naman tayo. Pinadagdagan din yan ng Lord. Masabi ba natin amen? Ang taong may pananampalataya ay marunong manalangin. Hindi tayo mananalangin o hindi tayo nananalangin dahil alam natin lahat, ang lahat, nananalangin tayo dahil nagtitiwala tayo
sa Diyos. Ang tunay na pananampalataya ay humihingi ayon sa kalooban at layunin ng Diyos. Yung will, tsaka yung kanyang purpose. Yun ang kailangan natin kunin. Ang sabi nga ng 1 John 5:14, we can have confidence when we ask according to God's will. Hindi tayo dapat mag-atubiling lumapit sa kalooban ng ating Panginoon. And number 5, panghuli, ang pananampalataya ay may aksyon. Hindi ka lang puro salita. Dapat may ginagawa ka. Dapat may action ka. Kaya salamat kay Lord. Tandaan natin, kung merong flood control sa gobyerno, sa spiritual day may flood control doon. Kaya pag sinabi ni Lord, ito ang tithes mo, ibigay mo na. Huwag mo nang pagkagalingan, baka magastos mo pa. At kung ikaw ay tinuturuan ng Panginoon na mag-seed ka. Sundin mo yan. Huwag kang magginayang. Si Lord pa rin ang magbabalik niya para sa iyo. Masabi ba natin, amen? Sabi rito, ang pananampalataya may aksyon. Ang tunay na pananampalataya ay hindi passive. Una, faith believes. Pangalawa, faith prays. Faith obeys. Faith acts. Faith says God move. Yang mga ilang bagay na yan, kailangan ang paniniwala natin may kalakip na mga panalangin at pagsunod at may mga gawa sa mga bagay na siyang nakikita ng Diyos sa atin. So yun po yung pinakamahalagang bagay. Kaya, siyempre, sino bang ina at ama ng tahanan? Nagdadating ang panahon yung anak mo tumatanda, tapos ikaw wala, ikaw naligtas, sila hindi. Hindi masaya ang magulang. Kaya habang maaga, dapat ipamana natin yung faith natin sa kanila. Ilagay natin sa kanila yan. Basayaw, ikaw ginawa mo yan, si Lord naman ang bahala dyan. Yung hindi mo kaya, trabaho na ni Lord yun. Gawin lang natin yung pinapagawa ng Panginoon. Ang conclusion, ang realidad, no? Sabi nga, hindi sapat na sabihin naniniwala ako, dapat makita ito sa aking desisyon. Pagsunod, pananalangin, at paglilingkod sa Diyos. Ang realidad ng pananampalataya hindi nakabase sa laki ng ating problema, kundi sa laki ng ating Diyos. Kaya huwag nating palalakihin ang problema. Kapag may bundok sa harapan mo, huwag sumuko. Maniwala, manalangin, sumunod, kumilos. Ang Diyos na pinapaniwalaan mo ay mas may makapangyarihan sa anumang bundok na kinakaharap natin sa panahon natin. Masabi ba natin amen? So yan po yung realidad ng faith. Pag yan ang kakampi natin, kaharap natin, hindi tayo mahirapan kasi kasama natin si Lord. Amen? Diyan rin sa'yo lamang iyan mo yun. Pakiready mo. Mag-worship tayo kay Lord at tayong lahat ay tumayo. Habang tayo ay mag-worship kay Lord, yung